as Jesus disciples or sa equivalent sa secular mga estudyante ni Lord, we have to continue to study. Okay, last Sunday atong nag-topic ang my why God forbid us to steal and to swear falsely, or what God forbids and why. So it focused on about lying, pagpamakak, pinaagi sa panumpagbakak o sa pagilabot or pagpangawat. Now, ato nasabtan na it's very severe ang mga kabayaran, kuyaw ang kabayaran, magkagrabe, and then di maayo ang dangatan sa mga tao nga kabuhat sa ingon, kay dili gyud moadtos kalampusan o kining kadaugan, but mahimuging timawa, mahimuging makaluluoy. So, gusto ni Lord masayod ang matag usaana para makalikay ta o as early as possible we can stop it so that we can have a bright future as planned by the Lord. Makapatuntag maayong kaugmaon sumala sa plano sa Lord. Now this morning, it has a relation with the previous topic that we had. Na ikausama o this morning we will focus about the liars in the Bible and their schemes and their judgment. Atong sayron kinsa ang mga bakakon sa Bible o sa ilang mga pamaagi, their schemes and their judgments. Kinsa mga liars sa Bible nga kinsa mga bakakon sa Bible nga gipadayag and ngano na makaksila o unsay pamaagi silang pagpamakak o unsay ilang judgment unsay ilang unsay hukom para sa ila. Now let's open our Bible in Matthew chapter 28 verse 11 to 14. Matthew chapter 28 verse 11 to 14. The liars are written in the Bible, their schemes and their judgment. Matthew chapter 28, 11. Okay. Now, ino din as the women were on their way, katong mga babae, silang Maria Magdalena, sila mga si Maria, katong nagtyaga gyud nga niadto sa luganan ni Jesus o sa wapan nalubog si Jesus, nagsunod-sunod gyud sila ang ilang na kuan nga kining nabaw-an og asa dapat ilubong gyud si Jesus. So as the women were on their way, some of the guards went into the city and told the leading priest what had happened. Kay nahibaw-an naman sa mga kababainan nga nabanhaw na si Jesus. Umatod pa, gapauli na sila. Pipila sa mga gwardya went into the city, o pipila kuno ka sa mga gwardya sa mao nga kining ito sa luganan nga niadto sa syudad kay gipagwardyahan man to ang luganan ni Jesus, and told the leading priest what had happened. So ila pong gisultian ang mga pangulong pari unsay nahitabo mahitungod sa pagkabanhaw ni Jesus. Let's move to the next verse. A meeting with the elders was called. So pagkapulos mga palumurong mga pari, mga religious group, mga religious leaders, nag-meeting din sila. And this decided to give the soldiers a large bribe. O sa ilang meeting, kay na alarma sila nga nabanhaw na si Jesus. Unya, murag ulaw sila nga kining na ang ilang pagbantay sa luganan walay nahimo. So matud pa nag-meeting sila, unya naka-decision sila nga bayaran nila ang mga sundalo o kwarta unsa may purpose. Verse 13. They told the soldiers of ilang bayaran ng mga sundalo og sultian nila, you must say, Jesus' disciples came during the night while we were sleeping and they stole his body. Kana. Ang mga pangulong pari, mga religious leaders, na alarma, sa diha nga nabanaw si Jesus. Problema sila kung saan nila pagdepensa nga kanang wala nagbalang puso nilang plano. So giingnan nila ang mga sundalo nga
nagbantay dito nga diin ilang gibayaran nga ang isulti ninyo mga sundalo ingno ninyo nga si Jesus, ang mga disciples ni Jesus, ang mga inunan ni Jesus ni adto anang gabi una nga gilubong si Jesus samtang sila nangatulog ilang gikawat ang lawas ni Jesus. So the lying spirit is teaching lies. Ang bakakon na espiritu nagtudlo og baka. Magtutudlo sa baka. Ilang gi-accuse nga ang mga disciples ni Jesus muniadto sa kagabion samtang nangatulog ang tanan o ilang gikawat ang lawas ni Jesus. Tinuod dili. Tinuod dili. Dili. Grabe gid kabakakon ang yawa. Now, remember, klaruhon na to ni. Unsay nahitabo nganong ingana ang ilang sinultian? Di ba ang yawa bakakon ug amahan sa bakakon? Sakto dili sa John 8:44. So ang spirit ni Satanas ni kunsad dito sa mga pangulong pari religious group para ma-reveal, mapadayag ang iyang pagkabakakon. Para ma-reveal, madayag ang iyang pagkabakakon, naghimo din silang istorya nga madayag nga bakakon gid siya. O ang sayop, ang bakak mo ipa spread. Ang kamatuoran is bali-bali. O yun sa Isaiah, alaot kadtong nag-isip sa dautan, ang gimo ang dautan nga maayo ug ang maayo mahimong gimong dautan gibaliktad. So, let's proceed to the next verse. If the governor hears about it, will stand up for you so you won't get in trouble. Tanawag, isabot na nila. Ayo sundalo. Ilan ang gibriefing. Nga kung ang gobernador makabalo nga nawala ng lawas si Jesus. And sa ay kabalaka, kay naamis imong luyo. Para di ka trouble. Di ka in trouble, dili ka samok. Okay. Muna ingon sa mga leading priests, mga religious leaders. Now, verse 15. So the guards accepted the bribe and said what they were told to say. So mga gwardya, kinawat nila ang suborno, ang bribe, ang kwarta nga gibayad sila para mamaka. O ila pong gi-copy-paste ang istorya sa nagbayad nila nga mao ang mga religious leaders. The story spread widely among the Jews, and they still tell it today. Oh. Kana nga gipang sabwag nila nga bakak na padayon kana hangtod karon para sa mga tao wala kabalos kamaturan kay wa nagtuki-tuki, wala nag-search sa kamaturan. That is why nga sa pulong sino tukion na to, search the scriptures. Tukion na to, mag-study ta, mag-search ta sa scriptures para we will find out many things that will help us and that will cover darkness with light. And along the way of discovering the truth, stay in the truth. Mubarog ta diya sa kamatuoran. Dili ta mo dapig sa yawa nga naa sa bakak. Nasa kangit-ngit. So sa dakuno, their story, ang ilang istorya nga bakak na spread widely among the Jews. Na-scattered na sa mga Hudyo o sa tibok kalibutan na scattered na. And they still tell it today. Let us see the ASB on this.
So they took the money and did as they were directed. Kuha nila ang kwarta, and their story has been spread among the Jews to this day. Hangtod karon. That is why, zato ingon si Lord, we have to discern what kind of spirit is manifesting ana ng mga religious leaders. Dili na mo diretsong ingon nga, ay, o sige, alagad bro sa Ginoo. Kinahanglan, mangisayod punta, unsay iyang klaseng nga pagkaalagad sa Ginoo. Kamatod pa sa Acts kanina sa Dawn Prayer, nga mga disciples, they are called as holy servants. Mga balaan ng mga alagad sa Ginoo. Kaya naapoy unholy servants. Unholy servants like the Pharisees and Sadducees. Like those who let Christ be crucified on the cross. Dili mga balaan ng mga alagad sa Ginoo. So, unsay nahitabo? Ang ilang schemes, ang ilang pamaagi ang aning mga bakakon ng mga leading priests and elders of the synagogues is ang ilang schemes para gyud magbalampuson sila sa ilang pagkabakakon, magsuborno, magbayad. Gamito nila ilang kwarta, gamito nila ilang influence mo na ilang schemes mo na ilang pamaagi to let their lies manifesto. To let their purpose ug ilang katuyuan nga matabunan ang kamatuoran. So say pasabutan na. Gusto sa yawa, tabunan ang kamatuoran pinaagi sa bakak o pinaagi sa kwarta. Ang dili na kamusutig tinuod, kwarta ang ipahilom para ang bakak mo ay mas spread. So nga na, dagan offer, operan o kwarta para mapahilom ang kamatuoran ug ang bakak mo ay mas spread. And it's still now in operation na kana nga spirit. Nagpadayon na karon nga espiritu sa tibuok kalibutan. The lies mo gipang sabwag. Ang truth murag dili na paminawon. Dili ganahan ang tao paminaw, gamay ra naminaw sa truth. O majority naminaw sa lies. That is why sa pulong si Ginoo ang maimpirno, ang malaglag sama kadaghan sa bala sa baybayon. Apan ang malangit sama lamang kadaghan sa mga bituon sa kalangitan. So when I knew that, sa diya nakabalo ko ana, ingon ko dili ko gusto nga mabilong sa mga balas. Gusto ko mabilong sa mga bituon nga mudan agnas ibabaw. Dili tunog-tunuban. So upon knowing the truth, kinanglan nga mo step ta into the truth. Mutikang ta sa truth. Dili kay mutikang ta dito sa baka. Ang atong huna-huna, ang atong decisions, ang atong actions. Kabalo si Lord, asa ta dapit nga dalan. Dalan sa kamatuoran or dalan sa baka. Kinsay atong gipili, kinsay atong gipaminawan. Ang katubang mga tao nga nahaylo na sa suborno, pinagi sa kwarta, o katong mga tao nga nigwalis ka matuura bahalag way kwarta. Amen. That's a reality here on earth. Nagwali, nagwali, dili maong giwali because na-bribe na. So, our topic is about the liars in the Bible, the liars written in the Bible, the liars written in the Bible, their schemes and their judgment. So, nakabalo na ta. Nga diin, ang yawa ni sulod sa mga utok, sa hunahuna, sa mga religious leaders, religious groups, para ma-stop ang kamatuoran o matabunan ang kamatuoran.
bakak ang gikuan, gigamit din ang kwarta para pagtabon sa kamatuoran. Pero sa mga taong nituki-tuki, wala natago ang tanan, nadaya. Okay. So, unsay nahitabo? The lying spirit, matod pa, or bribing spirits. Ang espiritus baka o ang espiritus sa pag-bribe, matod pa, mooy cover sa truth, nagtabon sa kamatuuran, matod pa, through the religious leaders na na-receive by the evil spirit. They teach lying, ang mga liars nga gigamit sa yawa. Ang mga liars gigamit ra sa yawa. Na unsa tawag ana? Na under the shadow of the evil spirit, Satan spirit, the lying, isa man na nga shadow, isa man na nga spirit nga nasa Satanas is the lying spirit. So they teach lying. Ang mga liars, they teach lying, they spread lies, and they practice lies. Nagtudo sila baka, nag-spread sila, nagpakuyanap sila baka. Because that's what they practice. Mo man ilagi practice. So say pasabot ana, sakit ki po ni, sharp ki po ni. Na ay mga religious groups, religious leaders, nga ingana, they are good in telling lies. That is why we as Christians, we need to have Bibles as our textbook. The Bible is the textbook for all Christians. And a textbook can be studied anytime to anyone. Ang Bible, pagatun-an, bisag unsang orasa ni bisan kinsa para daghan tag makatunan. Amen. O walay gidumilian ani nga ay di ka pa pwede mo open anang anak nga kuan na. We are free to study, to search the truth written in the Bible. Di ba sa una, sa wapata kabros kamatuoran, gasunod-sunod kita. Pero sa may dagan sa itong kinabuhi sa una, walay nada. Because, unsa daw ko to, once nga wala pata, diha sa, wala ta nakasubay sa plano sa Ginoo, wala ta nakaabot dito sa gusto sa Ginoo, magtuyok-tuyok rata. If there is disobedience, magtuyok-tuyok rata. Kaya magtuyok-tuyok rata, di kita kaabot sa atong, sa kadagaya. Pero doon tas atong haya. Sige, tagtuyok-tuyok, mura magkaparok kinabuhi. Mga pipira, alos akong Bible study. Isa, ang akong paningkamot sa una, trabaho na ko sa una, nagsweldo na ko sa una, matupang ko, pero nga nung ginod man, because wala sila kabalo sa hinungdan nga nung gaaginod. Ang ilang paningkamot, alas, grabe na na, pero sa din kabalo sa kamaturan, and they made what they need to do, gibuhat nila kasi angad buhaton according to the Bible, at anak pa dahil na ay changes. Kaya unsay pulos nga nakabalong tas kamatuoran, wala dili na to i-practice ang kamatuoran. So wala. Okay. So unsa man ang judgment? Ani nila, nabawa naman nato kinsa mga liars ani, and then unsa ilang schemes o sila pamahagi, unsa ilang judgment. Let's proceed to Matthew chapter 23 verse 25. Matthew 23 verse 25. What sorrow awaits you teachers of religious law and you Pharisees, hypocrites! For you are so careful to clean the outside of the cup and the dish, but inside you are filthy, full of greed and self-indulgence. In other version na woe to the teachers of religious law. Woe, alaot, W-O-E. Woe. Kung mailan to sa woe, alaot, magulanan kita na ikagulanan. Pagka alaot, what sorrow? Pagka alaot,
unsa nga kagulanan ang nagpaabot sa mga magtutudlo sa balaod, kamong mga Parisiyo, kamong mga hipokrito tigpakaroningnon, kay matud pa, muragin mo kinsa mga tawhana nga limpyo kay tanan, matud pa, limpyo kaayo mo gunit sa kupa ug sa mga kanang mga sana kining mga gamit limpyado kay tan-awon, limpyo kay tan-awon, matud pa limpyado kaayo tan-awon. Pero ang sulod kuno nila, they are full of greed. Puno kuno sila sa kahakog. Hakog. And self-indulgence. Unsa man ang self-indulgence? Sa Tagalog pa, nagpapakasaya sa sarili. Naglipay-lipay sa ilang kaugalingon. Nag-enjoy kay kayo sa kaugalingon. With enjoyment in wickedness. Nagudyaka, sa ato pang term, nagudyaka sila kanunay. Ang ilang unod, grabing enjoy. Nag-enjoy. Full of greed and self-indulgence. Remember, mauna siya ang hinungdan, sa diha nga, isa ng hinungdan, sa diha nga giplanuhan si Ginoo nga, lunupan ang tibok kalibutan. Kay ang mga tao, nagsigilan sige naglipay-lipay, gi-enjoy nila ang ilang unod. Grabing enjoyment sa ilang unod. They don't care the spirit's needs, the needs of their spirits. So God was so grieved. Pertingguula si Ginoo. Moto nga, ni-desisyon gid siya. Hugasan niya ang kalibutan, pinaagi sa lunok or tubig para nga ang tao makarealize nga ang Ginoo tinuod puno siya sa gugma. Na siya grasya. Pero delikado nga moabot sa disgrasya kay tungod kay nag-abusarta. Okay. So, alaot ang ilang judgment kaalautan. Kanang kaalautan is nabay kalambigitan sa tunglo? Yes. Kung nasa sorrow. Nasa kagulanan, it means mo nang manifestation sa being cursed. Unya, asa man, there is kalibutan, magulanon. There is sa kalibutan, magulanon sila. That's part of the judgment. That's part of the judgment nga naa ni kagulanan. And then, kung mamatay ang tao, mawa kay nulsul, unsa man ang mahitabo niya dito sa impierno? Magulanon pa ba siya? Unsa may experience sa impierno? Struggle. Full of regrets. Mag-struggle siya, puno siya sa pagmahay of not listening the truth. Of doing the lying activity. Speaking the lying words matud pa sa pulong sa Ginoo. So, tanaw na to unsa gid ka dili maayong plano sa kaaway. Matthew chapter 27 verse 62 to 66. Grabe gid ka clever ang kaaway. Grabe ka maro, grabe ka dautan. Matthew 27 verse 62 to 66. Let's find out this in connection sa atong ganina nga text. The next day on the Sabbath, sunod adlaw tong ipapahulay o Sabado, the leading priests and Pharisees went to see Pilate. So si Poncio Pilato. Gusto ang mga balik sa takadyoto. Ang mga pangulong pari o mga Parisiyo ni bisita ni adto ni Pilato or Poncio Pilato. Next verse. They told him, "Sir, we remember what that deceiver once said while he was still alive." Accusation sa yawa. Giingon nila kang Poncio Pilato nga, "Sir, amo nadumduman unsay giingon anang deceiver once while he was still alive." Si Jesus giingnan nga deceiver gibali.
Di ba kasagara bakakon accuser. Sa ilang gisusulan ang utok ni Poncio Pilato. Ano is behind that kind of thoughts? Kinsa may nagpaluyo anang klase nga hunahuna? Is it the spirit of the Lord or the spirit of Satan? The spirit of Satan. Anything that is not good is of the devil. So, sir, ingon siya, ingon sila, nakadumdumi, unsa giingon anang deceiver, anang mangingilad. Sa diyang buhi pa siya. After 3 days, ingon siya, tulog kuno sa adlaw, mabanaw siya gikan sa mga patay. Okay. So, naminaw sila, pero dili kay gusto nila nga makablos kamatuuran. Gusto na nila maghimog isyu. Nalagilak po nila. Mangimantay lang sila. Naikwao nila nga pulong para ilang gamiton nga bato. Ibato. So na mga tao nga maminaw. Pero dili aron maka-learn. Aron lang maghimog reactions. O himong ibato nila. Next verse. So we request that you seal the tomb until the 3rd day. So grabe ang yawa, no? Bright po ang yawa ba? Napon siya pamaaging yawa, na siya, kuan jud, utukan gid siya. So, happy nila, ang ilang tawhanon nga mga pamaagi, makapakgan sa katumanan sa kasulatan, nga gipropesiya na. So, ingon sila, hangyo sila, gamit nila ilang authority, ilang influence, at to sila sa right person, nga na-authority po. Nga among kyangyo, nga silyuhan nimo ang lubnganan, tabunan, until the 3rd day, hangtod sa tulo ka adlaw, ug nga nila ang pagabanhaw ni Jesus. So makita na to ang pamaagi sa yawa, sa ipagkabakakon, sa ipagkadautan. Nga gusto niya paggangon ang nasulat sa Biblia. Gusto niya nga ang plano sa Dios dili matuman ug ang iyang plano mooy matuman. Muna itong batayan. That is why we have to assess ourselves. Kinsa man nga plano mo'y natuman sa itong kinabuhi. Plano ba sa Ginoo? Plano ba sa yawa? So muna plano. Nga para mapakgang ang pagkabanahon ni Jesus sa tulo ka adlaw, ang lubnganan niya tabunan gid og gayo, silyuhan gyud, and then matod pa next nga suggestion nila, this will prevent his disciples from coming and stealing his body and then telling everyone he was raised from the dead. Unsa daw ang ilang panagha? Kay aron kuno nga mapakgang ang mga tinun-an ni Jesus nga moadto sa lubnganan ug kawaton ni ug di nila makawat ang lawas ni Jesus ug matod pa mapakgang pud ang pagsulti sa iyang mga disciples nga nabanhaw si Jesus gikan sa magpatay. If that happens, we'll be worse off than we were at first. Kaya kung mahitabo nang mabanaw si Jesus na delikado gitag ayo. So gusto sa yawa nga ang mga propesiya, ang mga pulong, nagipamulong na sa Ginoo, inaagi sa iyang mga propeta nga gigamit niya, mga holy servants of the Lord, dili magmalampuson. So, muna, gusto sa yawa nga dili ma-spread ang truth o dili mahibawan ang truth para ang yawa magsaya-saya, magkalipay nga nagmalampuson siya. So, muna, ani nga kamatuoran, ato sang ma-evaluate atong self, atong ma-assess atong self, kung kinsa may nalipay sa atong kinabuhi, kinsa may nalipay sa atong actions, kinsa may nalipay sa atong decisions, atong desires. Is it God or Satan, the enemy of God and our enemy too? Ganon lang yun. Ingana ragid siya. Every scripture, every verse, every story, we can evaluate ourselves. We can assess ourselves. Asa ta nakaside. Asa ta nga team naka-go or na-belong. So, let's proceed to the next verse. So Pilate replied,
take guards and secure it the best you can. So, na-deceive na po si Pilate. Ni-agree sa suggestion sa mga leading priest kay the shadow of deception is nag-manifest. That is why we need to pray at all times for God's guidance, for His presence to manifest, so that deceiving spirit could not succeed. Kinanglan mag-ampo ta at all times nga Lord, ang imong presence mag-manifest sa akong kinabuhi, sa akong pamilya, sa akong gitrabaho, ano asa dapita, para ang presence, deceiving spirit, ang mga ngilad ni espiritu, dili malampuson, o dili ko mabiktima, dili mi mabiktima. That's part of our prayer that we need to pray every now and then. Kaya usahay, mayroon na tayo, nag-ampo naman ko, uy. At siya nung pag-ampo, nga, panalanginan ko ni Lord karong adlaw. Lahi ng panalangin, lahi ng protection. Unsa man ang panalangin kung walay protection? Unsa naman ang panalangin kung na-under na kasi deception? Ganon lang po yun. Sa to, unsa may pulos imong panalangin kung na-under na kasi deception? Unsay pulos sa blessing kung na-under na ta sa deception? So next verse. So they sealed the tomb and posted guards to protect it. Ila dayong gisilyuhan, gitabunan ang luganan ni Jesus o gibutangan og gwardya para i-protect kunohay sumala sa naa sa plano sa yawa nga gipadayag pinaagi sa mga religious leaders. Ang yawa, espiritu man siya. Dili siya ka buhat sa iyang plano kung wala siya gamiton. Sakto, dili. So, mugamit siya malagi na. Either kinsa man nakagamit na to, ang Ginoo ba or ang yawa? Ang iya ba sa espiritu Ginoo or iya ba sa espiritu ana ra gyud na kasayo. That is why if we notice ourselves na this is not right, this is already wrong, ingon si Lord, anytime we can correct the wrong by confessing it and by allowing God to cleanse us. Lord, i-cleanse ko murag, di na ni makayo, Lord, ikaw gyud magpasaylo na ako, ikaw gyud mamukas ko kinabuhi. God will honor our prayers. To call on Him. Whoever calls upon the name of the Lord will be saved. Masaved ta sa deception. Masaved ta sa atong situation. Ganun lang yun. That is why we should have the Spirit of the Lord. Kaya kung naa ka na itong Espiritu sa Ginoo, we have the guidance. And as long as we have the guidance, we can have achievements. Natay achievements. Because part of God's guidance is for us to have achievements. Wala man tayo achievements kung wala tayong guidance. So, ingana na hitabo. Okay. Now, 66. Una nga, ang kaaway, nagsucceed, nagbalampuson sa paggamit sa iyong mga instrumento. Pero, wala nagbalampuson ang ilang plano kay nabanhaw gyud si Jesus. Wala nagbalampuson ang ilang plano kay nabanhaw gyud si Jesus. Because the power of God is greater than the power of Satan or the devil. So, ingana. Now, grabe gayud kadautan ang yawa. O influence na sa pagkadautan. Sa iyang pagkabakakon, gusto niya tuduan ta niya nga mabakakon aron mahimo putang anak sa niya nga bakakon po. And then, kung ganang istorya nga, upata kabalo atong Zechariah chapter 5, muragay okay raman din, no? Naamay kuan. Pero kung sabto na tag-ayo katong Zechariah chapter 5, verse 1 to 4, katong flying scroll
nga 30 feet long and 15 feet wide, galupad-lupad, and then asa mo tugpa? Asa mo tugpa, if you remember, last Sunday, asa mo tugpa tong flying scroll, nga 30 ka, taas ang kalapdon, matud pa ang habugon, o 15 ka taas ang iyang ka laparon. Asa mo lupad-lupad, asa mo tugdong? Sa balay, sa mga bakakon, o sa mga balay sa mga kawatan, o mga balay sa mga nanumpa, o baka. Unsay dala ato? Tunglo. Pag tugpa ato, ibilin ang tunglo, muadto na po siya laing balay, tugpahan niya, tong nga balay sa bakakon, o magbilin na po og tunglo. Kanang tungluhan nga gibilin, magpabilin na, kung dili gayon na, muundang ang mga taong naulipon sa mga baka, naulipon sa pagpangawa, ang maka-reverse ana, ang makapaggat ana, is true repentance, and then matud pa, cleansing of the blood of Jesus. Kung na ay true repentance, na ma-reverse, mabalik. Providing the action is not repeated. Hello? After the cleansing, the wrong action must not be repeated. So muna ako pagkabalon ako si Karayawan, sa niyan di pa dayag na nilos ako, di pa basa nilos ako, di na ako nagkalimtan. Why? Kinana masayad ang tanan na. Kabi na bangawat nag-enjoy ka, daghan ko, dali na kayong kwarta. Dali na kayong kwarta. Pero, ang tunglo, kuyaw ang effect. Tingala ka, namuli po na, mag-worse, bayan mo na, di na ka mag-satisfy sa kwarta nga ka, kay gusto na kagdaghan, kay naman naulipon na ka. Angtod, Murag sikat ko no katanawon sa paliwaliod, pero tubangan sino dako na kaog atraso, dako na kag kaso. So our topic is about the liars written in the Bible, their schemes and their judgment. The judgment is ato, they are under cursed. May lalong sa tunglo. Muna nga, upon knowing this truth, ato itudlo sa mapamimro sa tuban ni Malad, na dili nagiging manghilabot bisag unsa, para dili ta matugdungan sa flying scroll o magbilin og tunglo. Even little thing. As we do that, ang atong kinabuhig panginabuhi, gaan. Hayag atong kaugmaon. Dili bugat ang atong dughan atong hunahuna, dili bugat ang tanan, kay nganuman wala may tunglo. Kay ang makapabugat sa tanan ang tunglo. Amen. That's the reality. Okay. So, engana. Now, let's move on to another story ng mga liars. Again, our topic is about the liars written in the Bible, their schemes and their judgment. Let's proceed to Acts chapter 6. Acts chapter 6 verse 8 na magsugod. Acts chapter 6 verse 8. Stephen, a man full of God's grace and power, performed amazing miracles and signs among the people. Okay. Kini si Stephen, isa ni sa pito ka tao nga gipili nga mahimong deacons or leaders matud pa nga gamiton sa Ginoo para sa kanang buluhaton. O matud pa nga among the 7 nga ginapili nga puno na ako no kailan si Espiritu Santo, gi-screen gid siya ang Ginoo ginagpili nila. Matud pa puno siya sa grasya o gahom o naka-perform siya mga grabe nga mga milagro o mga kaibulungan ngadtos makatawan. Next verse. But one day apan usa ka adlaw, some men from the synagogue of freed slaves. Usa ka adlaw pipila ka mga tawo gikan sa sinagoga or sa ato pasimbahan of freed slaves. Nga naa dito ang mga freed slaves na mga tao nga diin na mga
mga bihag nga na mo nang gawas nun, it was called, started to debate with him. Freed slaves ko nang tawag ato dito sa sinaguga nga grupo nga tao. Bright sila. Nakigdebate sila kang Stephen. They were Jews from Cyrene, Alexandria, Cilicia, and the province of Asia. Mga kuyaw ni mga utok, kuyaw kini mga tao. Bright, sa ato pang bright sa kuyaw sila. Hindi na, brag si kinsa. Okay, let's move on to the next verse. None of them could stand against the wisdom and the spirit with which Stephen spoke. Mga maayaw itong laki sila. Bright. Maayaw kayo sa mga bulong sa ginuhay ko no. Basta ito pa, maayaw sa mga doctrines sa padya about sa padya nga may tungkol sa Bible. Pero bisag isa kanila, Joy makabuntog sa kaalam o sa espiritu nga naa kang Stephen sabtang si Stephen nagwali. So, sa ato papildi sila. Next verse. So they persuaded some men to lie about Stephen. Kaysa mo pildi man ta ani maulawan ta manghiwat to nahibo na lang kitang istorya aron dili ta maulawan. So ila kunong persuade, convince nila ang pipila ka tao nga magsultik bakak may tungod kang Stephen. Nga moingon sila nga among nadunggan ni si Stephen nga ni tamas-tamas ni Moses o ni tamas-tamas pud sa Dios. So kunsa kuno ning mga another liars, the freed slaves in the synagogues. Pildi man sila, di man sila kasukol. Grabe man ang spirit sa Ginoo nag-empower kang Stephen. Dili sila kabangbang sa gahom sa Espiritu Santo. O ganina sa to, the power of the Spirit is more than the theological interpretation. Hello? The law of the Spirit is powerful than the law of the intelligence of that theologians. Ingana ra siya ka tinuod. So di nila mabangbang ang kaalam na akang Stephen. And remember, this is chapter 6 of Acts. Kanus agan ni asa nga chapter naggibugo ang Espiritu Santo sa chapter 2. So naghimo sila istoryang baka nga ang mga gigamit sa yawa. Ang gigamit sa yawa primero katong freed slaves, wa man sila nagpanampuson. Ni adto na pod ang espiritu ni Satanas. Balihin na po dito sa mga taong ilang gamiton para makak. Unsa may ilang bakak na istorya? Ilang gi-accuse nga si Stephen naghimaraot, nag-blaspheme, sa Bisaya ito, nanghimaraot. Sa Bisaya pala yung galag ito. And gitamay, gibiay-biay, gi-blaspheme, gihimaraot nila si Moses o ang Diyos. Verse 12. This roused the people, the elders and the teachers of religious law. Kadto nga baka, muutoy nakapahagit sa mga taog, sa mga elders o mga teachers of the law, sa ODI. Kining istorya nga di mao, makapainit sa dalunggan o espiritu o mag-cause of trouble. So they arrested Stephen and brought him before the high council. So tungod atong bakak nga istorya nga nakapahagit nila, atod pa nagpista ang Devon Sweet, nagsabong na sila, nag-away na sila. Gipadakop si Stephen, gintawon. Patubang si Stephen sa high council sa konseho. Next verse.
The lying witness said, "This man is always speaking against the holy temple and against the law of Moses." Nadungagan ang baka. Kinsa na po'y gigamit sa yawa? The freed slaves. Unya gitudo nila ang bakak nga tunapod sa laing tao, ilang gituduan ang tamamakak. So they teach lies, they spread lies because that's what they practice. They practice lies. Nagtudlo sila bakak, ilang spread, ilang kalat ang bakak. Kaya mo po na ilang naandan ang pagpamakak. So, ingon na itong ilang gigamit, itudloan sa pagpamakak. Naingon sila. Kinitawa na istorya, gid siya batok sa balaang templo o batok sa balaod ni Moses. Next verse. We have heard him say that Jesus of Nazareth will destroy the temple and change the customs Moses handed down to us. Inon sila nga, nadunggan na mo ba nga siya nag-ingon nga ngini si Jesus nga Nazareth nun, iyang laglagon ang templo, umatod pa utruhon niya. O matud pa, utruhon niya ang naandan naandan sumala sa ni Moses nga iyang gipasa nato. Next verse. At this point, everyone in the high council stared at Stephen. So ang istoryang bakak ni samot na og intense og sa primero pa hinay pang tubig hangtod ni baha na jud. So nagkagrabe, nagka-intense. Matud pa anang panahonan nga mura grabe ng bakak nga grabe ang bakak. Ang matag usa didto sa konsiho ni tan-aw kang Stephen. Si Stephen wa jud bisag gamay nga nabuhat atong ilang mga baka. Na yung mga panahon nga maay kang wali, grabing walis ka matuuran, daghan na lipay nga naminaw, daghan kaayo na tandog na transport. Pero ang yawa o gigamit sa yawa, wa na lipay, nasuko. Muna duha ra gid na inalipay, ang nalipay katong uban nimo kauban natos Ginoo. Ang wala nalipay, di nato nakauban. Nga naanay the spirit of deception. Okay. So, kamulong na accuse nila kang Stephen. Sige nila gipasahan, gibato nila istorya, mura bagagbato. Katong mga istorya nga bakak, murag bato nga gilapay kang Stephen. Pero unsa may sa kamulong silang batog bakak kang Stephen. Sige sa batog bakak kang Stephen, gi-accuse nila si Stephen, ilang gi-accuse nila. Unsa nahitabo? Ang naong ni Stephen or ni Stephen matud pas Bisaya, nagkahayag og daw ang iyang naong mura nag-anghel, murag nagnaw anghel. Nganong ingatuman? Kay wala man, dili man tinuod ang ilang mga istorya, bakak man. Wala gid na ulaw si Stephen, kay wala man siya ikaulaw, kay dili man tinuod ang ilang issue niya, ang accusation sa iyahan. So mo naging nga dili ta mo diretsog judge unsay nadunggan natong istorya, kay makasala ta, maapil tas ilang sala. Kung mo sausaw ta sa issue nga wa pay clarix. Himuon tayong sumsuman, katubitaw siya. Ingani. We are adding sins if we go with the people who are deceived. Gadungang tas atong sala, kumuuban tas mga tao, nga na, limbungan pud. Do not go with the majority who are deceived. Go even to the minority who are still in the side of being saved. Not on the lying group. Dili ta mo side sa mga bakakon nga grupo. Hello? Kaya maingon na, akong asa ang majority dito kada. That is a statement of being immature, not yet grown spiritually. Kinanglan natay stability, natay discernment.
i-discern na to, iya balas Ginoo dili. Dili kay maguban-uban nang ta, wala tay guidance. Unsa man gid na imong giuban-ubanan? Basta mudaghan ra imong uban. Hello. So, unsay na hitabo? Okay, 15. And ang dagway ni Stephen is naghayag matud pa sa pulong sa Ginoo. And then matud pa ani panahona nga nagwali dayon si Stephen. Hallelujah. Sa chapter 7, nagwali siya. Taas kay ang wali ni Stephen, chapter 7, verse 1. Dayon, kanang nga chapter is taman sa 59 verses. Sa iyang pagwali, isa-isa niya ang kanan. Wala siya script. Wala script ang iyang pagwali. It is through the revelation of the Holy Spirit. Sa sinugdan hangtod sa presente nga naitabo. Gisa-isa niya. Because the revelation of the Spirit is very clear and very accurate. That is why as we listen, we have to discern. Kung maminat ta, atong i-discern ang atong spirit o i-discern nato ang spirit sa alagad sa Ginoo. Hello? Kung mukontrata sa saktong ang mensahe, sa saktong alagad sa Ginoo, it means kita'y dili sakto. Ingana ragid siya ka, tinuod. Along the way of studying the truth, studying the scripture, studying the Bible, we can learn a lot of things. Hallelujah. So mautong nagwali si Stephen. Unya, let's see. Kay grabe mga accusations niya. Okay. Jump ta sa Acts chapter 7. Acts chapter 7. Verse 54. Acts chapter 7 verse 54. The Jewish leaders were infuriated by Stephen's accusations, and they shook their fists at him in rage. Ang mga leaders kuno nga mga Hudyo, matud pa, bertigin nilang sukua by Stephen's accusation. Hindi ka na sukua sa accusation nga ka Stephen. And they shook their fists at him in rage. Ewa man sa kabalo, nga bakak na itong kuan ito. So, perti na grabe gid kuno nilang sukua ug ang ilang kuno grabe na kuno gusto nila nga ilan ang bugbugon, ilan ang kulatahon si Stephen. Verse 55. Okay, verse 55. Kanatong verse 55. But Stephen, apan si Stephen, full of the Holy Spirit. Apan si Stephen, nga puno sa Espiritu Santo, gaze steadily into heaven. Si Esteban nga puno sa Espiritu Santo, niyahat ni tan-aw sa langit ug nakita niyang himaya sa Dios. He saw Jesus standing in the place of honor at God's right hand. Ang taong empowered by the Spirit of the Lord, filled by the Spirit of the Lord, whatever accusations cannot affect his decision to continually serve the Lord and continually get attached with God. Dili basta-basta mapiktuhan sa mga issues sa iyang kinabuhi. Ni salig lang gid siya sa Ginoo, nagampo siya. O gitihat siya sa langit, o nakita ng himaya sa Dios, o nakita niya si Jesus nga nagtindog kuno sa dapit sa himaya sa tuong kamot sa Dios. Next verse. And he told them, ingon si Stephen nila, look, I see the heavens open and the Son of Man standing in the place of honor at God's right hand. Sakit man ang istorya gigi bato sa iya. Sakit siya kay nga istorya. Na yung mga panahon, sulayan tag sakit nga istorya.
Kung ato ba nang ikasakit pud nga ato nang irason nga di na jud ko musimba ba. Kay sakit jud kay akong na istoryeng akong nasagap. Sakit kay itong istorya, dili tinuod. Pero ingon si Peter o si Stephen, sa tanawa, nakita na ko ang kalangitan na abri. Gi-welcome na siya sa kalangitan. Tungod kay ang naa sa katarong, welcome sa langit. I see the heavens open. Nakita niyang abri ang langit. O, nakita niya si Jesus nga nagbarog sa harianong trono atol pa diya sa tuong kamot sa Dios. Next verse. Then they put their hands over their ears and began shouting their wrath at him. Humat usturya ni Stephen ato. Ila na kunong gikuktan, ang ilang mga kamot kuno ila kunong butang silang dalunggan og nangyagit daw kuno sila og ila dayong atake si Stephen. So unsa nahitabuan na? Grabe ang demon spirit nagmuhat sa mga tao. Asa ni sugod dito sa freeds slaves. Hangtod dito sa katong gigamit nila nga mamakak. Hangtod ni spread. Mura ba primero taligsik hangtod ni ulan, hangtod ni baha. So, unsa ni tapo? Mao to hinungdan nga perting sukuan nila because of the lies. Tungod sa baka. Umatod pa, ni atake sila, ni duod din sa ni Stephen, ni tipok sila ilang gibrahan, drag him out of the city and began to stone him. Ila kayong gitak, mura sila mga leon o bear, nga ilang gitak maugan si Stephen, ilang giguyod-guyod si Stephen, o ilang gibatok. Kuyaw ang spirit sa yawa, kung may musulod, wala na tay, ang espiritu sa yawa, wala na'y awa. Kung ang espiritu sa iya mausulod sa tao, wala na tay kaluoy, wala na tay respeto, wala na ta sa atong kagalingon kung ang espiritu sa yawa naa sa ato. At isa to ingon ni Lord, watch and pray. Magbantay ta kay ang yawa na plano sa atong kinabuhi. Magplantay ta kay ang target sa yawa kita. Pero kung magampo ta o maglikay ta nga magamit sa yawa, posible dili. Posible. Ganon lang yun. So, itahon, ang mga tao, parte ng sukuha, muranag mga hayop, na dyan. Ilang bira, ilang guyod-guyod si Stephen, ilang gibato si Stephen, his accusers took off their coats. Matod ang ikatong mga accusers niya katong nagpasipala o nagsultig bagat niya. Matod pa ilang gikuha, ang ilang gihubo ang ilang mga jacket and laid them at the feet of a young man named Saul. O ilang dang gidala dito sa tao nga si Saulo. Kay si Saulo isa mang pudto. Nga ni tugot nga maingato paghitabo. Seperti na murabag gipagsapong. Mura sila mga bangabangis nga hayop nga ni birada. May mga panahon ingana nga luoy taon ang alagad si Ginoo. Walang kamalay-malay. Ila nang giisyuhan. At kabalo si Lord kinsay sakto, kinsay sayo. Next verse. And they stoned him. Stephen prayed, Lord Jesus, receive my spirit. Gibato nila si Stephen. Pero si Stephen, nag-ampo lang siya po. Ingon si Stephen, Lord, dawat akong espiritu. And then matod pa, he fell to his knees, shouting, Lord, don't charge them with this sin. And with that, he died. Nag-ampo siya, wala siya nga, Lord, unsa naman akong kinabuhi? Wala siya nagmahay. Wala siya nag-complain sa Lord.
Okay na, ibalik, how many times I've said this? That the measurement that we pass, the great test of God that He allowed us to experience here on earth, kinsa ba gigamit ana? Kung walay discouragement, kung walay negative nga thoughts o negative feelings, it means very big past kita, passer ta. Once ka discouraged na kaita, affected na kaita negatively, statement na to, tinaw-anawan na to, binuhatan na to, negative na kaysanan, it means we failed the test of the Lord. Napakyas ta, na bagsak ta sa test ni Lord. But according to realidad, we can retake na chance ni Lord yatag nga pwede tang mo retake na apay chance to pass that test again. Namatay taon siya. Namatay siyang may dignidad. Luoy man ang iyang lawas, pero iyang espiritu mali payon ug malinawon ni panaw. So, ang nahigugma sa iyang kinabuhi, mawad-an sa kinabuhi. Apan ang wala nagigibang kinabuhi, gigugma niya ang espiritu, gigugma pa ng Ginoo, dili mawad-an kinabuhi. Malipayon sa sabakan sa Ginoo. So, see the power of lies. Ato kita, grabe ka, bad influence ang baka. So, duha na ang atong nahisgutan, the liars written in the Bible, their schemes and their judgment. So, ang schemes sa mga liars mo accuse yun. Ganina, nagbayad niya, accusation yapon. Walang schemes na pamaagi. Okay. So, gasumpay-sumpay ang baka. Okay. Gasumpay-sumpay ang baka. Okay. Now, let's proceed to another story. Okay. Another story in the book of Acts chapter 5. This is about Ananias and Sapphira. Okay, Ananias and Sapphira, Acts chapter 5. Unsay issue ani nila, unsay ilang bakak ani? Ang bakak nila, lying about money matters. Ang ilang bakak about money matters. So before mong sa chapter 5, sa chapter 4, is grabe ang pag-move sa Holy Spirit. Niya daghan kay mga tao nga naminaw sa giwali ni Peter. Pagkunsad manggod sa Espiritu Santo, ingani ha, pagkunsad sa Espiritu Santo, ang grabe kaayo nga nagwali si Peter. Anak nga moment, pagkunsad sa Espiritu Santo, si Peter ang grabe nagwali. So nagpadayon. Ug hangtod nga grabe ang pagtandog sa mga katawan si Ginoo nga na-break ang spirit of greediness. Nabungkag ang espiritu sa pagkadalo. Pagkahakog. Mao nga first time na hitabo nga diin ang mga katawan sa Ginoo nagdigom sila sa balay tigumanan didto sila nagsuking in the spirit. Nagpatagpo sila sa pulong sa Ginoo, sa presensya sa Ginoo niya. Aron nga di na mag-uli-uli, dito na sila nagkaon, aron na naipagkaon, ang uban na maligyat mga propiedad, kay daghan na sila propiedad, isan unsaon ako to akong mga propiedad, akong mamatay ko, di man ako to madala, so ako ato na lang gamiton, para nga kita di na ta mag-uli, di ta mangaon ta sa pulong sa Ginoo, mangaon punta sa pagkaon sa atong tiyan, so na maligyat propiedad ng uban. Unya kini si Ananias ug Sapphira kay ni apil-apil man pugsaad nga ibaligya pud to namong amo kay hatag po namo. Nagibog-ibog kay kana betong pagpakaron ingnon pud lagi nga giver pud. Oh. So sinitabo pagkahalin kay nisulod ba na espiritu pagkabakakon, pagka-greedy, pagkahakog. Oh. So sa nitabo nagsabot ang duha. Wag klaris ito. Wag tiayod nga Christian. Huwag klaris.
Diba? Believer man sila. Gapil-apil pas bluton. Saragay nga na. Nga, nagya po na karon. Nagsabot sila si Ananias na muuna dito sa kuan, sa ato pa sa simbahan. Unya pag-abot ni Ananias dito, verse 2. Verse 2. He brought part of the money to the apostles. Diligid ang kinatibuok. Ang ilang basa na to, ibaligya ang tibuok propiedad o ihatag. Siya may nanaan na to. Pagkahalin, nausab ang hangin. Marabag ingani ba? Ang putas Ginoo. Lalo kung Lord, muhatagig kong tayo, muhatagig kong panalangin. Pagkahalin na, nawa na. So, he brought part of the money to this. Gidala ang kwarta pero di na exact. Gamay na lang. Claiming it was the full amount. Ingon siya nga, maurag gini ang halin. With his wife's consent, uban sa pagsabot-sabot na siyang asawa, he kept the rest. Tibigan nilang uban sobras halin. Abilag, mailad nila. Next verse, verse 3. Then Peter said, Ananias, why have you let Satan fill your heart? Gibadlong, girebuke dahil ni Pedro, si Ananias. Nga naman tao, gitugutan ni sa Satanas nga, muoy mo, dumala sa imong heart. Sa imong kasing, na makaka sa Espiritu Santo, og imong tipigan ang uban nga kwarta. Ang Holy Spirit nag-reveal. Walay maritis na ka, sulti kang Pedro, ang Holy Spirit. Dili na to makuha ng Holy Spirit. Dili na to malimdan. Next verse. The property was yours to sell or not, inyong si Pedro. Katong inyong kaptangan, naaraw sa inyong ibaligyan dili. Pero, nanaat man mo, unya pag humagbaligya, matud pa. Nga namang inyong manggi bakakan. You weren't lying to us, but to God, iningan si Pedro. Wala mong ka naman na makapnamo sa mga apostolis, mga alagad si Ginoo. Una-una, kung naatay sala, una-una, wa ta kasalas tao, nakasala ta sa Ginoo. Si kandari ra ng tao nga nasalaan nato. Isa ka mo, wala ka pamakak sa amuan, nakakapamakak ka sa Dios. Next verse. As soon as Ananias heard this word, pagkadungogin Ananias atong ipamulong ni Pedro, na tumbas siya sa loob, namatay diretso. O ang tanan nga nakadungog ug nakabalo pertidyo nilang lisanga. First time nga naay namatay dito sa Tigumanan. Utong sa kong seminar, the believers who died with financial issues. Ang mga magtutuo nga nangamatay with financial issues. So next verse. Then some young men got up. So unsa kuno na adito sa templo, mga batan-ong lalaki. Speaking of batan-on or youth or young people, na youth night with God sa covered court karong 29 sa gabi. Ngadto ang mga batan-on nato. So, putos dayon sa panakton si Ananias o gipagawas o gilubong. Gitinir ang iyang haya dito sa templo, wala. Wala. Kay wa na sa Biblia nga ang patay ipaagi pagsimbahan. Hello? Wa na sa Biblia. Practice lang na sa uban, pero sa Bible, ang tudlo, wala na. Diba? Wala gid ingon nga, ay sige, diri man ni gasimba, ato lang sa ani kuan nang diri. Pag humagtumba niya, gikuha siya sa mga batan-ong lalaki, giputos, gikuha sa mga lalaki, gibagawas o gilubog. Wala giningon nga, diri lang to ibutan sa templo, kay diri po ni gasimba, basig di magmahay o niya, pag-share.
Nya, di na rin, kung dili mo ta simbahan, di na rin mo simba. Taksya! Next verse. About 3 hours later, his wife came in. Tulo pa ka oras, anak ni abot si wifey. Ang asawa. Wala siya kabalog, ang iba napatay na. Ngano namatay? Mo to judgment sa Ginoo sa ito pagpamakak. Next verse. Peter asked her, nangutanan na po si Peter, maura ba gining halin? Ha? Sa nadawat nimo og sa imong bana? Ingon po si Sapira, oo, maura gina ang halin. Next verse. So namakat. And Peter said, now, how could the two of you even think of conspiring to test the Spirit of the Lord like this? Agoy, dyan ninyong duhangan. No, maginitang itugutan ninyo. Nga inyong sulayan na Espiritu sa Ginoo sama nini. Ang mga batanon nga lalaki, gilubong na nila ang imong bana tuwa sa gawas sa pultahan. O, sina, musunod ka ron kay, ikaw na po'y, bit dito. Sakit kayo ng istorya haba. What was I ganaw mo? But that was the revelation of the Holy Spirit. Di kay, kuya, wapo na magwalo. Ay, maramang gino, lala kay dila. The message of the Spirit is really true, accurate. Next verse. Instantly, she fell to the floor and died. Human-human gigsulti ni Pedro. Nakalitlag kirig tumba si Sapira, namatay. Unya, tinuod syud ang mga batanong lalaki ni sulod. O nakita nilang patay na pong asawa. O ilan na pong gikuha. Gidalas gawas, gilubo. Wala kayo na, ang sige, hayaon na ito ni magtiayon, kaya diri rabagin na nagsimba. So pila na ka-liars written in the Bible nga itong na take up karong gabuntagon if you're tulo. Maayo ang ginangatan nila, dili maayo. Dili. Muna gitudlo, ipatudlo ni Lord. Nga dili tamag, padayon sa pagpamaka. Kay wala gyud maayong kaugmaon ang dangatan nato. Ngit-ngit pagis alkitran matod pa, kunya dili malinawon malipayon. Sa gunsao na itong paningkamot, kung naatay atraso sa ginunatay kaso ni Lord, hindi pa rin uusad, hindi pa rin aangat yung buhay natin. Ma-under curse, githapon ta. So again, our topic is about the liars written in the Bible, their schemes and their judgments. Ang mga bakakon nga nasulat sa Biblia, ang ilang mga pamaagi o ang ilang judgment. Napay, apatan ako man. Napapay nakatunan? Hello? The people must know this truth. Saguyo po ng mga topic ni Pastora, I just followed the leading of the Spirit, what to teach, para everybody must know. Let us pray. Father God in heaven, thank you so much of your grace and mercy. Thank you so much of the truth. Thank you so much, O Lord God, for reminding us, reminding your people, nga dili gayud mag-practice og bakak, dili magtudlog bakak, dili mag-spread og bakak. Aron walay gubot mahitabo, walay dili maayong mahitabo, ug walay mga tunglong nga udangat kinong Dios. Lord, i-bless ang imong makatawan nga naminaw nakadungog, nga makasabot ug mag-aplikar sa imong gitudlo nga dili maayo ang pagbuhat ug sultig bakak ug pagpanumpa, O Lord God, ug sayo. Ikaw magapanalangin sa matag kasing-kasing wala una sa imong katawhan. Nga kaming tanan mahinluan ang klaseng espiritu. Dili kami maulipon anang espiritu, God. Cleanse your people. You have said already in your words, kung malinawaton imong katawan, adunay kahinluan.
Kung naay kahinluan, naay kabag-uhan. Kung naay kabag-uhan, naay mga pabor o panalangin imong ibubo Ginoong Dios. Salamat Lord sa imong pulong, salamat sa imong saad nga mahitabo. Sa matag usa nga madinawaton, mapausanon sa imong mga pulong nga maghatag kagawasan sa matag usa. In the name of Jesus Christ of Nazareth we pray. And everyone will say, Amen.